Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Nadine, ang inyong guro. Kumusta kayo? Sana ay malusog at masaya kayo habang nasa inyong tahanan. Welcome muli sa ikalawang quarter ng ating pag-aaral. Ngayon ay nasa ikawalong linggo na tayo ng ating aralin sa health. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang alamin ang mga panuntunan sa ating pag-aaral. Una, makinig mabuti sa sasabihin ng guro. Ikalawa, iwasang gawin ang mga bagay na walang kinalaman sa aralin. Ikatlo, kung mayroon kayong hindi maintindihan, maaaring patapusin muna ang guro sa pagsasalita at bibigyan ko kayo ng pagkakataon para makapagtanong. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay mga usaping tungkol sa kasarian at sexualidad. Sa ating unang gawain ay magpapakita ako ng mga larawan. Sa bawat larawan ay kailangan ninyong masagot ang S o K. S kung ang larawan ay nagpapakita ng biolohikal o physiological na katangian ng isang lalaki o babae. K naman kung ito ay tumutukoy sa panlipunang gampanin o kilos ng isang lalaki o babae. Sa ating unang larawan, paglalagay ng makeup. Ito ba ay S o K? Tama, ito ay K. Sa ating ikalawang larawan, pagkakaroon ng buwan ng dalaw o regla. Ito ba ay S o K? Tama, ito ay S. Sa ating ikatlong larawan, pagpapabreastfeed ng bata. Ito ba ay S o K? Tama, ito ay S. Sa ating ikaapat na larawan, pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ito ba ay S o K? Tama, ito ay K. At sa ating ikalimang larawan, pagkakaroon ng muscles. Ito ba ay S o K? Tama, ito ay S. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay meron akong ipapapanood na video. Manatili lamang sa pag-upo at pakikinig. Maaari kayong mag-jot down na mahahalagang impormasyon na inyong nakalap. At maya-maya ay magbibigay ako ng mga katanungan. Maraming nalilito tungkol sa kung ano ang kaibahan ng konsepto ng gender at sex. Bagamat kung isasali ng dalawang salitang ito sa wikang Pilipino, ang katumbas na salita ay kasarian. Marami kasi ang nagsasabi na pareho lang ito, pero sa katotohanan, ito ay may malaking kaibahan. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang kaibahan ng konsepto ng gender at sex. Ang sex ay tumutukoy sa kasarian, kung ito ay lalaki o babae. Ito rin ay maaaring tumukoy sa gawain ng babae at lalaki na ang layunin ay reproduksyon ng tao. At ayon naman sa World Health Organization, ang sex ay tumutukoy sa biolohikal at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Halimbawa, ang mga babae ay nagkakaroon ng monthly period, ang mga lalaki ay may testicle, samantalang ang mga babae ay may uterus. Samantalang ang gender naman ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ang mga aspektong may kinalaman sa sex ay hindi mag-iiba paghambingin man ng mga lipunan. Subalit, sa aspekto ng gender, maaaring malaki ang pagkakaiba-iba ng mga lipunan. Ngayon ay sagutin natin ang ilang mga katanungan tungkol sa inyong napanood. Tungkol saan ang video inyong napanood? Tama. Ito ay tungkol sa sex at gender.
Ano ang pagkakaiba ng sex at gender batay sa inyong panood? Galing! Ang sex ay tumutukoy sa pisikal o kasarian kung ito ay lalaki o babae. Ang gender naman ay panlipunang gawain o kilos na itinatakda ng lipunan. Mahusay! Ano naman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa sex at gender? Tama, para maiwasan natin ang diskriminasyon sa ating lipunan. Ngayong araw na ito ay mas palalawakin natin ang ating kaalaman sa kasarian at seksualidad. Ang layunin ng ating aralin ay ang mga sumusunod. Nailalarawan ang pagkakaiba ng sex at gender. Natutukoy ang mga salik na nakakaapekto sa gender identity at gender roles. Natutukoy kung paano nahuhubog at nakakaapekto ang mga salik dito sa gender roles. At nagbibigyang halaga ang pagbabago sa gender roles sa pagsusulong ng gender equality. Sa ating susunod na gawain ay tutukuyin ninyo ang tunay na larawan sa mga nerd pictures na aking ipapakita. At pagkatapos ninyong tukuyin, ay aalamin ninyo ang gawain nila base sa kanilang kasarian o sensualidad. Handa na ba kayo? Ano ang totoong larawan sa blurred picture na ito? Tama! Pari! Ano naman ang gampanin ng mga pari? Tama! Isa sila sa mga naghuhubog sa mga kalalakihan at kababaihan ng magagandang asal. Ikalawang larawan. Ano po ang nasa likod ng blurred picture na ito? Tama! Si Miss Universe, Catriona Gray. Ano naman ang gampanin niya? Tama! Isa siya sa nagbibigay ng advokasya lalo na sa mga kababaihan. Ikatlong larawan. Ano naman ang nasa likod ng blurred picture na ito? Tama! Isang politiko. Ano naman ang gampanin ng isang politiko? Tama! Ang mga politiko ay isa sa mga nagpapatupad ng mga batas na naaayon sa karapatang pantao. Magaling mga bata! Ngayon ay magdako tayo sa kung ano-ano ang mga alam mo. Magkakaroon tayo ng gawain. Ang gawain ito ay tatawagin nating Girl, Boy, Transgender. Bago umpisahan ng mga pag-aaral ng usapin tungkol sa kasarian at seksualidad, sagutin muna natin ang mga sumusunod na pagsubok ukol dito. Tukuyin kung ano ang kasarian o seksualidad ng mga sumusunod na larawan. Unang larawan. Larawan ni Catherine Bernardo. Tama. Isa siyang babae. Ikalawang larawan. Tama. Siya ay transgender man. Siya ay dating si Charis Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus na. Ikatlong larawan. Tama, si Daniel Padilla ay isang lalaki. Ikaapat na larawan. Tama. Siya ay transgender woman. Siya ay dating si Rostom Padilla na ngayon ay si Bibi Gandang Hari. Sa kasulukuyang panahon ay mainit pa rin ang usapin tungkol sa kasarian at seksualidad. Maraming mga kultura at individual sa buong daigdig at sa ating bansa ang may kani-kaniyang paniniwala at pananaw tungkol sa mga usapin na may kinalaman sa kasarian. Ang mga sumusunod ay mga pangunahin at mahahalagang salitang kaakibat ng sex, kasarian at seksualidad. Ano nga ba ang sex? Ang sex ay tumutukoy sa biolohikal na pagkakaiba ng babae at lalaki tulad ng pagkakaiba ng chromosomes, hormonal profiles, at panlabas na ari. Ang gender naman ay naglalarawan ng mga katangian ng lalaki at babae na kung saan ang kultura
tradisyon at paniniwala ng isang lipunan. Ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba. Ang mga pagkakaiba-ibang ito ay depende sa kinabibilangang pamayanan ng isang individual base sa nagdidikta kung ano ba ang mga dapat at hindi dapat gawin ng isang tao upang siya ay maging katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Ang mga ito rin ang humuhubog sa buong pagkatao ng isang individual at ng kanyang pagkalalaki o pagkababae. Ano nga ba ang gender identity? Ito ay tumutukoy sa pananamit, pagkilos at pag-iisip ng isang lalaki, babae o transgender patay sa kanyang sariling paniniwala at kasiyahan. Ay ano naman ang gender roles? Ang gender roles naman ay tumutukoy sa mga kaugalian, kaisipan, responsibilidad at gawain ng mga lalaki at babae batay sa idinidikta ng kultura, tradisyon at paniniwala at gampanin sa isang lipunan. Magtungo tayo sa sunod na gawain. Ang gawain ito ay tatawagin nating paano ka ba dapat? Sa gawain ito, susulat mo kung lalaki o babae ang karaniwang gumagawa ng mga tungkulin na nasa ito. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang masagot ang gawain ito. Para sa tamang kasagutan, ito ang inyong gabay. Para sa ating susunod na gawain, ayusin ang mga jumbled letters upang mabuo ang mga salita na angkop sa larawan. Ano ang inyong mabubuong salita sa jumbled letters na ito batay sa larawan na inyong nakikita? Tama! Pamilya. Ikalawang bilang. Ano naman ang inyong mabubuong salita sa jumbled letters na ito batay sa larawan na inyong nakikita? Tama! Paaralan. Ikatlong bilang. Ano naman ang mabubuo ninyong salita sa jumbled letters na ito batay sa larawan na inyong nakikita? Tama! Media. Ika-4 na bilang. Ano naman ang mabubuo ninyo salita sa jumbled letters na ito batay sa larawan na inyong nakikita? Tama muli! Relihiyon. At sa ika-5 bilang, ano naman ang mabubuo ninyong salita batay sa larawan na inyong nakikita? Tama! Magaling mga bata! Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga salik na nakaaapekto sa gender identity at gender roles. Una ay ang pamilya. Sa loob ng pamamahay, unang-unang natututunan ng isang bata ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang sarili at kanyang mga tungkulin sa pamilya. Dito unang hinuhubog ang mga bata sa pamamagitan ng mga itinakdang obligasyon sa kanila ng kanilang mga magulang. Ilan sa mga halimbawa ng itinuturo ng magulang sa kanilang mga anak sa tahanan ay ang paglilinis ng bahay, paghuhugas ng pinggan para sa mga kababaihan, pag-iigib ng tubig, at pagsisibak ng kahoy para naman sa mga kalalakihan. Ito ba'y itinuturo rin ng inyong mga magulang sa inyo, mga bata? Mahusay! Ikalawa naman ay ang media. Dahil sa modernong teknolohiya meron ang tao ngayon, hindi na lamang ang pamilya at paaralan ang napagkukunan ng aral o ikatututo ng mga bata, lalo na sa kanilang gampaning pangkasarian, dahil sa impluwensya ng media. Lahat ay po pwede nang makita at matututunan sa cellphone, laptop o telebisyon sa tulong ng internet. Malaki ang epekto ng social media para sa gampaning pangkasarian ng mga lalaki at babae. Ilan sa mga social media applications na aking ipapakita ang malaki ang epekto sa kanila. Ito ay mga Facebook, TikTok, YouTube, at meron ding mga palabas o mga balita sa telebisyon hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang napapanood at nakikita natin sa ating social media. Kaya malaki ang epekto nito sa gampaning pangkasarian ng lalaki at babae.
Ngayon naman ipapakita ko ang mga larawan na atin mismong mapapansin sa social media. Makikita ninyo mga bata na ang mga trabaho ng mga panlalaki ay ginagawa na rin ng mga babae. Tulad na lamang ng mga nasa larawan, pagkakatay ng baboy, pagbubuhat ng mabibigat na bagay, pagkukumpuni ng mga sasakyan at maging ang paglahok sa halalan ay ginagawa na ng mga kababaihan sa panahon ngayon. At ang mga trabaho naman na pang-babae ay maaari na rin gawin ng mga panglalaki tulad ng pagmi-makeup at pag-aayos ng buhok. Ang ikatlong salik na aking ipapaliwanag ay ang relihiyon. Ang iba't ibang relihiyon ay may kani-kanyang alituntunin na sinusunod sa kadahilan ng ito rin ay nagdidikta sa mga tao kung ano ba ang dapat at hindi dapat upang maging katanggap-tanggap sa paningin ng kanilang pinabibilangang relihiyon. May mga programa ang simbahan na siyang nakakapaghubog sa gampanin at ugaling pangkasarian ng mga lalaki at babae. Ilan sa mga programang ito ay ang Youth Seminar, Outreach Program, at Values Formation. Ang aking ikaapat na salik na ipapaliwanag ay ang paaralan. Dito ay marami na silang mga nakakasalamuhang kapwa nila mga bata at ang kanilang guro na gumagabay sa kanila na lubusang pagkilala nila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga tungkulin na dapat gampanin sa lipunan. Ilan sa mga ipapakita kong mga halimbawa ang itinuturo sa paaralan, tulad na lamang ng wastong pagsusuot ng uniforme para sa mga babae at uniforme naman na pang lalaki. Ko namang ipapakita mga bata ay ilan sa mga programa na nakakapaghubog sa gampaning pangkasarian ng lalaki at babae sa paaralan. Ito ay mga pagsali sa mga iba't ibang programa sa paaralan, Nutrition Month, Little Mr. and Miss, Boy Scout at Girl Scout, Dance Competition, Buwan ng Wika, at marami pang iba. Ang ikalimang salik na aking ipapaliwanag ay ang lipunan. Ang lipunan na kinabibilangan ay may malakas ding impluwensya sa pagpili ng kasarian ng isang tao. Kabilang na dito ang iyong mga matatalik na kaibigan, ang iyong mga kaklase o kamag-aaral, kapitbahay, o mga kasama sa trabaho. Talakayan, sagutin natin ng ilang gabay na katanungan. Ano-ano ang mga salik na nakakaapekto sa pagpili ng isang tao ng kanyang gender identity at gender roles? Tama! Pamilya, paaralan, media, relihiyon, at lipunan. Kalawa, ano sa tingin mo ang mga salik na may pinakamalaki ang impluwensya sa pagpili ng isang tao ng kanyang katauhan at tungkulin? Tama ang iyong sagot, media. Tama rin ang iyong sagot, pamilya. Ikatlong katanungan. Sa panahon ngayon ng pandemic na karamihan ay nasa tahanan lamang, paano kaya nakakaapekto ang gender roles sa mga kababaihan at kalalakihan tulad ninyo sa mga gawaing bahay? Tama! Ang mga gawain na panlalaki ay pwede nang gawin ng mga pambabae at ang mga gawaing pambabae ay pwede nang gawin ng mga lalaki. Ikaapat. Sang-ayon ba kayo na naipapakita na ang gender equality sa panahon ngayon? Maaari nyo bang ipaliwanag ang inyong sagot? Tama! Dahil ang mga babae ay nabibigyan na rin ng karapatan na gawin ang mga trabahong panlalaki at ang mga lalaki naman ay nabibigyan din ng pagkakataong magkaroon ng hanapbuhay na pambabae. Ating pagyamanin pa ang ating kaalaman sa pamamagitan ng isang gawain. Tatawagin natin itong gampanin mo, gampanin ko. Para sa inyong panuto, basahin ninyo ang mga gampanin sa ibaba, pumili ng mga sitwasyong nakapaloob sa kahon, kung aling paraan ang tiyak na nakapagpapatibay ng gampaning pangkasarian ng isang lalaki o babae.
Piliin lamang ang titik ng wastong sagot at isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para masagot ito. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon ay sasagutan na natin ang ating ginawa. Ito ang gabay ninyo sa pagsasagot ng gawaing gampanin mo, gampanin ko. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay para sa pagpapaunlad pa ng inyong kaalaman ay may isasagawa muli tayong gawain. Ang tatawagin naman natin itong share mo, konsepto mo. Gamit ang electronic ruleta na inyong makikita mamaya sa screen, pipili ako ng 3 bata na magbabahagi ng kanyang kasagutan. Para sa inyong gawain, bumuo ng sariling mapa ng konsepto at punan ito ng mga salik na nakakaapekto sa gender identity at gender roles. Ilalagay ninyo sa unahan ng inyong konsepto ang pinaka sa tingin ninyo ay nakakaapekto sa gender identity ng isang tao at ipapaliwanag ninyo ang inyong sagot. Meron lamang kayong 3 minuto para tapusin ang gawain. Ngayong tapos na kayo sa inyong gawain, pipili na ako ng batang sasagot o magbabahagi ng kanyang sagot. Ikaw ang napili. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kasagutan? Sagutan, ang pinaka nakakaapekto na salik ay ang media. Sunod ay paaralan, pamilya, lipunan at relihiyon. Mahusay! Para sa inyong karagdagang gawain, sulat sa kwaderno ang salitang tama kung wasto ang isinasahad ng pahayag at mali naman kung hindi. Meron kayong 5 tanong na inyong sasagutin ng tama at mali. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ito. Ito naman ang mga gabay na kasagutan para sa inyong mga sagot. Mahusay mga bata! Ngayong naunawaan na ninyo ang mga aralin, ating buuin ang mga pahayag bilang bahagi ng paglalahad. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para matapos ang gawain. Una, tama. Ang sex ay tumutukoy sa biolohikal na pagkakaiba ng lalaki at babae, samantalang ang gender ay naglalarawan ng mga katangian ng lalaki at babae na kung saan ang kultura, tradisyon at paniniwala ng isang lipunan. Tama! Ang gampaning pangkasarian ng isang lalaki at babae ay napapagtibay ng pamilya, lipunan, media, paaralan at relihiyon. Ikatlo, tama! Sa panahon ngayon, ang gampaning pangkasarian ay hindi na binibigyang diin sa kung ano ang inaasahang gawain ng lalaki o babae dahil maraming sektor na ng lipunan ang nagsusulong ngayon ng gender equality o ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa anumang kasarian, mapalalaki man o babae, bagay na dapat igalang at pagyamanin. Mahusay mga bata! Tataya. Kuhanin ang inyong kwaderno. Isulat sa inyong kwaderno ang salitang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para matapos ang gawain. Atin ang sagutan ng ating pagtataya. Ito ang inyong gabay sa inyong pagsasagot. Magaling mga bata! Para sa inyong takdang aralin, gumupit kayo ng 5 larawan ng gawain na nagpapakita ng gender equality para sa kababaihan at kalalakihan. Idikit ito sa bond paper. At ang rubric, gabay ng pagmamarka ng inyong guro,
ay ang mga sumusunod. Ngayong tapos na tayo sa aralin, nais kong sagutan ninyo ang mga katanungang ito. Naunawaan ko, nabatid ko. Ngayon ay tapos na ang ating aralin para sa ikalawang quarter. Sana ay marami kayong natutunan. Magkita-kita tayo muli para sa ikatlong quarter. Maraming salamat! Paalam!